Ayan, magandang araw. Nandito kami ngayon sa Digos Hills, located sa DRT Bulacan. No, kasama ko si Jowa at yung pag-uusapan natin ngayon dahil magra-ranking na, 'di ba, no? Malapit na mga May or June. Oo, mga May or June magra-ranking Mga May na. yun, simula ng pasado mga May. Oo. Siguro may mga first timer dyan, of course, kasi maraming graduates o kaya mga ngayon pa lang magta-try magparang. So pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga dapat i-prepare kapag magpaparang. Kasi 'di ba nung tayo, kasi teacher kami parehas. Hindi lang kami mukhang teacher, pero teacher kami. 'Di ba nung una hindi natin alam kung ano ba yung mga i-prepare. Kaya kumbaga itong video na to para din magkaroon kayo ng idea sa mga dapat i-prepare. Simulan na natin. Okay. Una, yung education. Kasi marami yung pagbabago, 'di ba, kapag nagpaparank. Nung nakarang last ranking mga year 2022. So yung rating nila o kukuha nila ng criteria sa ranking. Yung education malaki yung points. Kasi sumusukat yung points nun sa general weighted average mo. So ang total ng mga 10 points. 10 Pero points. ngayon dahil nga bago na ang criteria for ranking. So bago na din yung process or step sa pagkuha ng score sa education. So number 1 nga doon kailangan meron kayong masteral degree. Kasi kung wala yung kahit mataas yung educational yung points average nyo, o yung average ninyo, so magiging 0 points din siya. Kahit sabihin natin na 1.5 yung general weighted average nyo, kung wala naman kayong masteral degree, hindi rin i-credit yung points. Kaya 0 points kayo pag wala kayong masteral degree. Kaya mahalaga na kumuha na kayo hanggang maaga pa. Hindi naman kumbaga graduate, mas maganda. Mas advantage kapag graduate talagang tapos kayo ng masters. Pero may parang bracket kasi yun na, halimbawa yung unit mo, 16 units ka na o 32 units, may bracket po yun. Kasi tulad ng sabi ni Jowa dati, kapag mataas yung average mo, kapag nung college ka, 'di ba, parang malaki yung points mo. Halimbawa, cum laude ka, summa cum laude ka, magna ka, ganyan, 'di ba? Pero ngayon kasi wala na yun. Kesyo cum laude ka, wala, 0 yung education mo. Magkakaroon lang siya ng points kung mayroon kang unit sa master's degree. Nagkataon kasi nung unang rank namin ni Jowa, bali nakakapangalawang rank na kami. Nung una naming ranking, ang ini-implement pang education yung pasaluma, lumang criteria pa. Depende pa sa average mo. Hindi Pero pa hinahanapan ng master degree, pero ngayon kailangan na. Tapos ng pangalawa naming ranking, nakatapos na kami ng masters noon kasi nagmaster kami ni Jowa. Bale, tapos na kami ng masters. Kaya nung nagparang kami nitong pangalawa, 10 points na kami. No? Baka tinatanong nyo kung bakit 10 points. So makakuha ka lang ng 10 points pag halimbawa graduate ka na talaga ng master degree. Pero kung halimbawa nag-aaral ka pa lang, meron ka pa lang mga 10 units, 15 units. So dinidivide kasi yun sa points para malaman mo din kung ilan yung makukuha mong points sa education. So kaya kami naka 10 points kasi graduate kami ng masteral. Kaya 10 points kagad. Kaya na-perfect namin na 10 points. Kaya sa lahat ng mga gustong mag-masteral, kumuha na kayo. Kasi mahalaga yun. At laking points din yung makukuha nyo. At kung hindi kayo masteral degree, malaki mababawas sa points. Sayang naman. Pero kung hindi pa kayo nag-i-start, may mga iba pa namang criteria. Malay nyo, pasok kayo doon. Next naman natin, yung training. Another 10 points. Yun, ano ba yung training? Kailangan yung mga training na makukuha nyo related sa education. For example, visual graphic design. So related siya sa education kasi 'di ba, nag-edit tayo ng mga kung ano-ano sa school, mga PowerPoint, kung ano-ano pa. And then basta related, lahat ng mga related, halimbawa yung about agriculture, paggawa ng lesson plan. Yan, mga paggawa ng mga activity. So pwede kayo kumuha ng mga ganung training. So yung iba nag-ranking sila kahit wala silang training. Kumbaga sumusugal sila kasi meron pa namang ibang criteria. Malay nyo, meron kasi sila sa experience, sa ganito, ganyan. Pero sayang din kasi pag hindi kayo kumuha ng 10 points. Kasi 10 points din yun. Kami ni Jowa, nag-training kami, visual graphic design. 105 days ba yun? Kasi kami, TESDA scholar kami. Scholar kami ng TESDA. So nakakuha kami ng scholar. So nag-training, ang kinuha namin nun ay visual graphic design, NC3. Ayun. So related naman siya sa education. Kaya nung natapos namin, nagamit din namin yung training niya. Kaya doon sa criteria na yun,
perfect, 10 points ka. Saka isa pa, dapat talaga seryoso yung visual graph, yung training. Kasi kapag nag-ranking kayo, pinapa-demo yun, di ba? Oo, kailangan ma-demo nyo. Kasi pag hindi nyo na-demo yun, hindi kayo bibigyan ng points. Oo. Baka 0 points pa kayo. Di ba sabi, 0 point. Kapag kasi 5 points, di ba sabi, kapag naibigay mo yung certificate mo, mayroon ka ng 5 points. Kapag na-demo mo pa, Additional 5 points. additional 5, kaya magkakaroon ka ng 10 points. Yung iba kasi, di ba? Akala lang pag may certificate o merong ano silang hawak na graduate sila o tapos sila ng ganong training, kung hindi naman nila kayang i-demo, 5 points lang yun. Hindi pa rin siya total ng 10 points. Oo, saka dati, nung unang ranking namin, panahon pa ng pandemic, kaya nagde-demo kami sa online, sa Google Meet lang kami Google Meet lang Pero kapag kung wala ang pandemic, yung talagang personal kayo na ide-demo yung ginawa ninyo, yung skills nyo. ninyo. Kasi maglalagay sila ng designation area na halimbawa pupunta kayo sa district ninyo, sa bawat district ninyo, doon kayo pag dedemoin ng skills o training na kinuha ninyo. Oo, tama. Okay. So, again, education, 10 points. Training, 10 points. Pangatlo na tayo sa experience. O, ano ba tong experience na to? Okay, so baka nagtatanong kayo kung anong experience. So, ang experience mong kinukuha dito, yung related sa education. Halimbawa, nagturo kayo sa mga private school. So, hindi pa pwede yung experience sa labas o outside the education kasi hindi naman nila kinay-credit yun. So, ang kailangan na makuha yung experience ay yung nagturo kayo. Oo. Sa private school, pumasok kayo doon, nagturo kayo, yun yung kinay-credit nila. Oo, per year yun. Parang 1.5. 1.5 per year. Oo, parang 1.5 per meron kasi year. silang ano doon criteria sa ang tawag doon. Basta may tuusan sila doon. May tuusan sila, tinutos nila yun eh. Basta ang ibibigay nyo lang yung COE or yung Certificate of Employment, tapos bahala na silang mag-times doon. Halimbawa, 3 years. Ako kasi 3 years ako nag-private. Tapos tinimes nila sa 1.5. Basta 1.5. naging 4.5 yung aking experience nun out of 10. Imagine so, ha. 10 points din yun na alalahan. Experience 10 points. So kung wala kang experience, hindi ka hindi ka nag-private school, so wala ka na agad dito sa experience. Pero may ibang mga tutorial kasi, di ba, no? May ibang mga tutorial center na pinapayagan makapag-release ng COE. Pero sabi ko nga, depende lang din sa district ninyo kung i-honor nila yung mga klase ng experience. May iba kasi ay sabihin, tutorial po ito, hindi po ito ino-honor. So, ayun, sa amin kasi, nag-private school din siya ng ilang taong ka? 2 years. 2 years siya, ako 3 years. Tapos nagparank na kami. Okay, next, pang-apat na criteria natin is yung LET rating na 10 points. Okay. So, ano ba yung LET rating? LET rating, ito yung board passer kayo. So, kumuha kayo ng licensure examination for professional teachers. So, 10 points din ang total nun. So, yung 10 points din, makukuha mo lang yon depende sa ranking o sa rating scale na nakuha mo nung nag-take ka ng board exam. May bracket. So, may bracket kasi siya kung gaano kataas yung nakuha mong rating scale. So, yun, syempre, mas mataas yung average mo, mas mataas din yung magiging points mo dito. Tayo ba, nakailan ba tayo nun? So, mga 8 ba? 8 yata kami out of 10 kasi medyo mataas yung nakuha namin. So, galingan nyo din para sa susunod. Medyo mataas-taas lang yung kinaya naman. Naka-8 kami ganyan. Nakuha sa tiyaga ba? Oo, 8 out of 10 yun. And then, pang 5 natin is yung classroom observable indicators or ito na yung demo teaching. Of course, sa pagrarank, hindi rin mawawala yung pagde-demo. At alam nyo ba kung ilan ang points? Ilang points to? 35 points. Ayan. So, kung kanina, yung nabanggit natin na unang 4, tagte 10 points lang yon. Ngayon naman, itong pang 5 ay 35 points. Kaya kailangan na paghusayan at saka meron silang criteria. Bibigay naman sa inyo muna yung kumbaga yung o-obserbahan nila. Okay, and then yung huli po natin ay ang non-classroom of indicators or yung teacher's reflection form. Dati kasi, hindi pa siya TRF. Nung last ranking pa ay EPT yung nakalagay dito. Yung EPT is yung English Proficiency Test kung saan ang tinetest yung mga grammar, yung may mga passage, tapos dapat alam nyo yung kwento. Pero ngayon kasi
yung ini-implement na ay yung TRF. Sa TRF, ilan nga ba yung tanong nun? 5 ba? Parang 4 or 5. Lumabo po tayo, hayaan nyo na mga kaano, lumabo tayo, magpakinggan nyo na lang yung salita. So, may 4 or 5 domain doon na mayroong situation tapos kailangan nyo siyang sagutan. Diba? Essay form siya. Mm-mm. So, meron siyang 5 domain na kailangan yung magiging sagot ninyo doon sa 5 domain ay i-relate nyo sa pagtuturo. Oo. Lalo, mas may advantage yung mga nagkaroon na ng experience. Oo. Kasi yung mga tanong doon, talagang tungkol sa pagtuturo. Kaya, mas mainam kapag nagbabasa-basa rin. Kung wala ka pang experience, halimbawa, hindi ka nakaturo sa private, okay lang din na magbasa-basa ka. Kasi, nung nag-PPT naman tayo, di ba? Yung pag-PPT natin, pagpa-practice teaching, isang experience na rin yun na pwede kang may maisulat doon sa TRF. And ilan yung TRF natin? Tumataginting na 25 points. Ayan. So, okay. Huwag nyo kakalimutan, hindi additional ko lang. Huwag nyo kalimutan na i-alay nyo sa PPST yung magiging sagot ninyo doon sa 5 domain about sa non-observable na tanong or yung TRF na sasagawa. Kasi yung TRF na yon, bibigyan kayo ng designated area, kumbaga pupunta kayo sa isang school. So, ini-schedule yon. So, pagka kukuha na kayo ng TRF, aralin nyo mabuti, mag-aral kayo, and then focus kayo lagi sa PPST tsaka yung mga experience niyo sa pagtuturo. I-relate nyo dun yung sagot ninyo kasi dun nila binibase yung score ninyo na makukuha. Tapos ano siya, talagang essay form siya. No? Nasa Essay. isang room kayo, mga 25 kayo na nandoon. Tapos wala kayong name na ilalagay ron, code lang. Kaya dapat alam ninyo yung code ninyo. Kasi sa pinto naman, meron doon silang list ng mga magte-take doon kasama yung code. Tapos, dagdag ko lang dati, pangalan pa yung nilalagay, di ba? Pero ngayon, nitong last ranking, code na lang. Code na Kaya dapat alam mo yung code. So, yun mga kaano, again, yung mga kailangan natin, education, mayroong ilang points? 10 points, Training, 10 points, experience, 10 points, let rating, 10 points, yung demo teaching, 35 points, TRF, 25 points. for a total of 100 100 points. Kaya kung magpaparang ka, try mo nang mag-ayos-ayos ng papers or mag-try na magbasa-basa. So, yun lang. I hope may natutunan ka. At kung may tanong ka at kung kaya namin sagutin ni Jowa, please comment. And don't forget to Like, subscribe. and share. Lang. Thank you. Thank you for